Ito na nga ang trending at bagong hari ng gaming phone under 20k. Masasabi ko na tinalo nito ang X4 GT dahil nagbaba na din ang presyo. Kaya kung nagbabalak kang mag-upgrade ng smartphone ngayon, pwede mo tong idagdag sa mga pagpipilian mo. Kaya in this video, aalamin natin kung bakit ito ang bagong hari sa larangan ng gaming, ang Poco F5. Pag-upload ko ng video na to, mabibili ang Poco F5 sa online sa presyong 15,499 pesos na lang para sa 8GB RAM at 256GB internal storage. Para sa akin, sobrang hirap ng talunin nito para sa ganitong price, specs at performance. Meron itong 6.67-inch AMOLED display, 1080 by 2400 pixels, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz refresh rate at 1000 nits brightness. Sa halos 6 months ko na itong ginagamit, para sa akin sobrang solid ng screen nito. Yung ibang budget phone naka-AMOLED din, pero mababa naman ang nits brightness nila kaya hindi ganong kalinaw lalo na pag maliwanag ang paligid. Gumagamit ito ng Snapdragon 7 Plus Gen 2 na na-release nitong March 2023. Ang advantage nito pagdating sa chipset, bago ito at sa tingin ko supported pa din ito ng Android updates kahit hanggang 4 years. Mas malakas din ito kumpara sa kanyang kalaban na MediaTek Dimensity 9000. Ang isa pang kagandahan ng Snapdragon chipset ay mas optimize ang mga apps at games kaya mas smooth pag ginamit. Sinubukan ko to sa Genshin Impact at naglalaro sa 50 hanggang 60 FPS. Wala naman akong napansin na lag at sobrang smooth din ng paglalaro ko. Sa PUBG naman, available ang 90 FPS at naglalaro ito mula 79 hanggang 90. Sobrang ganda din ng naging experience ko dito. Sa COD, ginamit ko ang ultra frame rate at kadalasan nasa 87 hanggang 90 FPS at wala din akong na-experience na problema. Para sa ML, ginamit ko ang ultra graphics at frame rate. Dito medyo may pag-drop ang FPS pero hindi ko naman siya ramdam sa actual na game. Dahil din siguro to sa tuloy-tuloy kong paglalaro. Pag ginagamit o naglalaro ka sa smartphone mo, dapat hindi lalagpas ang temperature nito sa 43 degrees Celsius dahil ito yung pinaka-safe limit. Sa paglalaro ko ng halos 2 oras, nasa 41 degrees lang ito sa harap at 42 sa likod. Kaya masasabi ko na bagay ito sa mga gamers at maganda din ang cooling system nito. Sa mga bago nating viewers, pwede kang manalo ng 200 smart load basta mag-subscribe ka at sagutin mo ng tama ang trivia question na to. Pagdating sa battery at charger, meron itong 5000 mAh at 67 watts Type-C charger. Para sa akin, ito yung pinaka-sweet spot ng mga smartphone ngayon. Kaya nitong ma-full charge from 0 to 100% within 46 minutes. At masasabi ko na mabilis na to para sa isang gaming phone na may ganito lang na presyo. Hindi din ito magpapahuli pagdating sa photography dahil ito ay may triple rear camera na may 64 megapixel, 8 megapixel, 2 megapixel at 16 megapixel selfie shooter. Ang rear camera nito ay kaya mag-video recording ng 4K at 30 FPS. Overall, isa na ang Poco F5 sa pinakasulit na smartphone ngayon, lalo na sa ganitong presyo. Para sa akin, ito na din ang pwedeng pamalit sa X4 GT dahil wala ka na ding mabibiling X4 GT ngayon lalo na sa mga mall. Sa paggamit ko din ito ng halos 6 na buwan bilang isang heavy user, wala akong naging problema. Lalo na't ginagamit ko to sa games at video editing. Kung meron kang alam na smartphone na sa tingin mo mas maganda pa sa Poco F5 at same price, paki-comment naman para ma-compare natin. Kailangan mo ba ng tablet? Just click here!